Napakaganda ng Isla Fuga pero tila talagang napabayaan na. Dahil sa mga problemang aming nakita, binalikan namin ang isla. May nadiskubre kami sa mga gulayan ng palengke. Mga tindero na kung tawagin ay buraot. Panoorin, baka isa ka sa mga nabiktima na nila. No read daw ang maraming Pinoy. Walang hilig magbasa kaya't dumarami ang mahina ang sentido. Kasama ka ba rito? Personal naming inalam, sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Salat sa pagkain, walang doktor at kulang sa pasilidad. Ito ang unang natuklasan namin nang unang makapunta kami ng Isla Fuga. Kaya't nagpasya kaming bumalik. Dito namin natuklasan kung bakit mabagal ang pag-usad ng kanilang pagunlad. Nang una kong makita ang Fuga, hindi ko napigilang humanga sa ganda nito. Sagana sa likas na yaman ng isla, pero hirap naman sa buhay ang may 2,000 residente nito. Mahigit isang buwan na nang una kaming magpunta sa isla. Nakilala ko noon ang pamilya ni Julie. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, kasama ang kanyang asawa at 5 maliliit pang anak, ang ipinagbabawal na pebble poaching ang kanilang pinagkakabalahan. Ipinagbabawal man, ito lang daw ang alam nilang mapapagkakitaan. Ni wala kasing oportunidad para makapagtrabaho sila doon. Ang kanilang pananghalian, nilagang gabi mula sa gubat. Kumusta yung buhay niyo dito sa Fuga? Mahirap po ngayong taon na to. Ang buhay namin dahil nasira yung palay namin, wala kaming naani. Kahit man lang isang sako, wala. Nasira lahat. Sa Fuga, kapansin-pansin ang maraming kasalatan. Walang kalsada. Walang malinis na tubig. Walang maayos na eskwelahan. At walang kuryente. Kaya mga bata sa ilaw ng gasera nag-aaral. Manolo was the son of a great bullfighter. The people expect him to be a great bullfighter. Wala ring ospital dito. May health center pero natuklasan naming ibinebenta ang mga donasyong gamot. Konti lang naman yung ipinapatong namin na kwan para meron kaming, para mas maipalakain namin pagkatapos ibibili namin ulit ng mga gamot sa kwan sa Claveria. Ang batang ito hindi mapatahan. Masakit ang kanyang paa dahil sa mga butlig, pero walang gamot para sa kanya. Si Alex hindi makatayo. Nataga siya sa tuhod habang tinutulungang magkaingin ang kanyang ama. Nang umuwi kami noon pabalik ng Maynila, nakasabay sa amin ang albularyo ng isla. Bakit po ngayon lang kayo nakaalis? Kasi walang sakyan na magpunta. Kasabay po kayo sa amin? Opo. Ano po ba nararamdaman niyo? Medyo ang bisikmura ko sumakit sa Sa mga panahong tinatamaan ng matinding sakit ang mga taga-Fuga, tila wala silang magawa kundi mamilipit na lang sa sakit. Kung ganito ang malakas ng alon, sir, hindi na namin maitatakbo sa labas kasi iniintay na lang po namin na namamatay. Ang may 2,000 residente ng Isla Fuga. Ipinapanood namin kay DSWD Secretary Dinky Soliman ang aming mga nakuna noon sa Fuga. Sinabihan namin siya sa plano naming magsagawa ng medical mission sa isla. Unang-una, kailangan tanungin sa mga tumitira doon, ano ang kanilang nakikitang kinabukasan ng isla.
meron ba tayong talagang magagawang programa, batay na rin sa kanilang kaalaman at kanilang karanasan na magbibigay ng palagiang pagkain. 2,000 food packs ang ipinangako ni Secretary Soliman na maglalaman ng bigas at mga delata. Sige, oo. Bukod sa pangakong tulong ng DSWD, agad ding rumesponde ang GMA Kapuso Foundation. Ilang kumpanya rin ang nag-donate ng mga grocery, gamot, bigas, libro at generators. Bukod dito, mahigit 20 doktor mula sa ugnayan ng pahinungod ang volunteer service program ng UP Manila ang nangako ring tutulong. Matapos ayusin ang mga dadalhin, agad kaming bumiyahe pabalik ng fuga. Wala pa man kami sa Apari, ang lugar kung saan may barkong magdadala sa amin sa fuga, napasabak agad sa aksyon ang mga kasama naming doktor. Ilang hakbang ang layo mula sa kinakainan naming karinderya, nangyari ang aksidenteng ito. Biglang kumaliwa ang AUV at natumbok ang paparating na motorsiklo. Putol ang binti ng matandang nakasakay sa motorsiklo. Agad siyang itinakbo sa ospital. Pagdating sa DSWD Regional Office sa Tugigaraw, nakaparada ng isang truck ng food packs na aming dadalhin sa fuga. Mag-uumaga na nang marating namin ang Apari, Cagayan. Matapos ang mahigit 12 oras na biyahe mula Maynila hanggang Apari, 5 oras naman ngayon ang aming babaybayin bago makarating ng fuga. Pagdating sa Pampang, agad naming ikinarga ang aming mga dalang tulong sa barkong aming sasakyan papuntang fuga. 4 na oras din ang inabot ng pagkakarga ng mga pagkain at gamot sa barko. Kinailangan pa kasing isakay muna sa maliit na bangka ang mga kargamento papunta sa malaking bangka ang aming sasakyan. Hindi kasi pwedeng dumaong sa mababaw na tubig ang malaking bangka. Halos handa ng lahat sa aming pag-alis nang magkaroon ng problema. Lumakas ang alon sa dagat. Nagdesisyon ng kapitan ng barko, hindi kami maaaring bumiyahe. Kaya ang bago naming problema kung saan ilalagak ang may 15 toneladang gamot, libro at pagkaing dala namin na noon ay nasa barko na. Ang simbahan ng aming naisip. Sa kanila namin ipagkakatiwala ang aming mga dala. Pero tumutol ang mga DSWD representative na aming kasama. Sa munisipyo daw kailangang dalhin ng goods. Nangako raw sila sa asawa ng mayor, doon na sa kanya na lamang ihahabilin ang aming mga dala. Bagay na aming tinutulan. Ang secretary, hindi alam Wala, hindi ko kayo may ipit dyan eh. Kasi kung i-account nyo to, re-receive namin. Sige, kami nang bahala. Responsibility sige, bibigay namin, walang problema. Kaya lang yung mga Kasi basahin. nagtataka lang ho kami, bakit ang laki ng issue na simbahan naman yung mga Walang alaga problema, sa kanya? sir. Wala. Ang ano ko lang is, nag-ano na kami kay Mayor last night na yung goods dyan dadalhin. Kasi yun ang ano sa amin na pag may goods, i-ano namin sa LGU. Matapos ang mahabang pagtatalo, sumunod din sila sa aming kagustuhan. Ipinagkatiwala namin kay Monsignor Gary Agkawili ng simbahan ng Apari ang mga kargamento. Nanghiram siya ng truck para hakutin ang mga pagkain, gamot at libro papunta sa simbahan. Nang maayos ng lahat, gumaya kami papuntang Maynila at nangakong di magtatagal ay babalik kaming muli sa fuga. Maaga pa lang, pila-pila na ang mga magpapagamot. Marami ang nagpabunot ng ngipin at nagpa-check up. Pribadong isla ang fuga. Sa dokumentong aming nakalap,
Isang Spanish title ang pinagmula ng pagsasalin-salin ng pagmamayari sa fuga. Noong 1954, nabili ito ni Alfonso Lim Sr. Mahigit 90% ng shares ang napunta sa kanya. Pero ang nakapukaw sa aking atensyon, ang pangalan ni dating Pangulong Diosdado Macapagal bilang isa sa mga nagmay-ari ng fuga noon. Mahigit sa 7% ng shares ng isla ang nasa pangalan ng dating Pangulo. Sa dokumentong nakuha namin sa DENR Cagayan, nakasa doon na ngayon ang Fuga Island Holdings Incorporated, isa sa mga kumpanya ng yumaong negosyanteng si Tan Yu, ang nagmay-ari na ng buong isla. Magarbo ang plano ng Fuga Holdings sa isla. Balak itong gawing Hong Kong. Pero kung gaano kagarbo ang kanilang plano, tila wala naman silang malinaw na plano para sa mga tao rito. Noon pa man sinubukan na naming kunan ng pahayag ang kumpanya, pero wala silang naging tugon dito. Ayon kay DENR Secretary Mike Defensor, legal ang pagkakabili ng may-ari sa fuga. Pribado na raw ito at kung tutuusin, hindi na raw pasanin ng mga may-ari ng fuga ang mga residente roon. Well, technically kasi walang responsibilidad ng owner. Kasi kung tutusin nga, pwedeng paalisin niya doon sa island yung mga naninirahan dahil siya naman yung may-ari at may titulo siya dito at binili niya naman niya talaga to. Deklaradong Marine Reserve ang fuga. Ayon sa Proclamation 1801 ni dating Pangulong Marcos, nasa pangangalaga dapat ng gobyerno ang fuga. Pero hindi ito alam ng ilang opisyal ng gobyerno. Yung sinasabi nyo na Marine Reserve ang fuga, hindi ko pa nakita yung, I don't have a document to that effect. Okay. Ang Philippine Tourism Authority naman ang lead agency sa mga lugar na tulad ng fuga, walang muwang na isang private property na pala ang fuga. We have no documents or record that will show that this island is privately owned. 2 linggo na nakakalipas, isang fact statement ang ipinadala ng Fuga Holding sa amin. Nakasa dito na pinagbabawalan nila kaming makapasok pa sa fuga. Kung hindi raw kami susunod, maaaring ihablan nila kami ng trespassing. Nang humingi kami ng permiso sa pamamagitan din ng sulat, sumagot ang kumpanya. Ibang grupo at istasyon ng telebisyon daw ang pinayagan nilang magsagawa ng medical mission sa fuga. Sa kabila nito, nagdesisyon pa rin kaming ituloy ang muling pagbisita sa fuga. Sa nakita naming sitwasyon ng mga residente roon, naisip naming dapat tumulong ang sino mang may kakayahang makatulong, kabilang man sila sa anumang grupo o istasyon. Bukod sa aming team at mga doktor mula sa PGH, kasama din namin ang Francis Jeremy Foundation, mga volunteers mula sa UST, Kiwanis Bulacan Chapter, si Professor Connie Alaras ng UP Diliman, at ilang archaeologists mula sa National Museum. Mahigit 2 linggo ring nailagak sa simbahan ng tulong na dala namin bago natuloy ang aming pagbalik sa fuga. Masyadong malalaki ang alon sa Babuyan Channel. Hindi naging madali ang aming biyahe. Dahil sa lakas ng alon, inabot kami ng halos 7 oras para lang makarating dito sa fuga. Takip silim na makarating kami sa isla. Dahil pinagbawalan kaming pumasok sa isla, sa gilid ng dagat na lang kami pumuesto. Sa payo ng DENR, 20 metro mula sa dagat lang kami pwedeng tumigil. Above 20 meters again landward, we call that as the salvage zone. So salvage zone are for naman yan for recreational purposes. So these are considered as public uses. Kaya dito sa Pampang na lang kami nag-set up ng mga tent na aming tutulugan. Dito na rin kumain ang buong grupo.
At dito na rin kami natulog. Kinaumagahan, mismong mga residente na nagpunta sa amin sa Pampang. Maaga pa lang, pila-pila na ang mga magpapagamot. Marami ang nagpabunot ng ngipin at nagpa-check up, mapabata o matanda. Ang malalabo ang mata, nabigyan ng salamin. May ilan ding nagpa-opera ng kanilang mga bukol. May mga libreng gamot din na ibinigay sa kanila. Si Aling Carmen halos mangyak-ngyak na lumapit sa akin. Hindi basta sugat ang nasa bibig niya, pero wala siyang pampagamot. Unang-una yan, irritation yung nangyari. Pag nai-irritate, yung mga cells nagre-react differently. Ito ang pakilagay ko lang, cancerous growth eh. Matapos magpatingin sa mga doktor, binigyan na sila ng mga food packs. Baka sa kanilang kasiyahan habang inaabot ang mga kaunting tulong. Thank you. Salamat po. Ang mga bata naman aliw na aliw sa mga librong ibinigay ng aming grupo para sa kanila. Nagtiis ang lahat pati ang mga sanggol sa tindi ng init ng sikat ng araw habang ginagawa ang aming proyekto. Dahil hindi rin kami nakatuloy sa lumang simbahan sa loob ng sitio, sa ilalim ng puno na lamang nagmisa si Monsignor Gary. Ang punong ito nagsilbing lilim sa mga taong ilang oras na ring nainitan. Kami po hindi politiko, hindi po kami tatakbo na kahit anong posisyon at nandito kami para mag-isa sa inyo. Isang binyagang bayan din ang isinabay sa misa. At isa ako sa mga napiling ninong ni JP, 4 na taong gulang. Pagkatapos ng pagbibigay ng mga gamot at pagkain, tumulak kami sa bahay ni Marites para ibigay ang generator para sa mga residente ng buong sitio. Si Marites na aming nakilala noon, isang batang masipag mag-aral sa kabila ng kawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Ngayon, hindi na mag-aaral ang mga bata sa ilalim ng mausok na gasera. Masaya po, ma'am. Bakit? Kasi dahil may ilaw na ako pag magbabasa ako sa gabi. Meron silang skill na for the buy and sell, membro mga sari-sari store, yung sa mat weaving, saka yung kasi marine meron sila yung sa buy and sell din doon ng mga dried fishes, saka mga lobster, so kailangan pa rin nila yung puhunan. Dapat may maliit na district hospital eh, pero alam ko ang laking gastos nun eh. Kasi kung may maliit na district hospital po, masasagot na niya yung problema ng lugar. Gaya nung unang comment nga ng ibang mga pasyente, pag nagkakasakit, hintayin na lang mamatay eh. Ang groceries namang ito ang naging handog namin kay Julie. Pwede na siyang magpatayo ng maliit na tindahan. Masayang-masaya po ako dahil yun nga binigay niyo po. Magpapasalamat po ako sa inyo. Walang kuryente sa fuga. March 1, 2005, nang una naming ipalabas ang istorya sa fuga. Ayon sa ilang residente ng aming nakausap, kung nooy mahirap daw makita ang anino ng mga opisyal doon nitong nakalipas na buwan, sunod-sunod ang kanilang pagbisita. Pag-alis namin sa fuga, isinama namin sa Maynila si Aling Carmen. Sa tulong ng mga kasama naming doktor mula sa UP Manila, i-endorse siya sa PGH para maopera na nagsisimula niyang kanser sa bibig. Napakaganda ng Isla Fuga. Ngunit hindi dapat tumigil ang lahat sa paghanga sa itsura nito. Sa gitna ng kagandahan, dapat ay hindi rin malimutan na may mga taong dito'y nabubuhay. Mga taong tulad ng bawat isa sa atin ay may mga karapatang dapat pangalagaan para makapamuhay na maayos, ligtas at marangal.
Palagay ko konti lamang at panandalian ang mga naitulong namin sa mga taga-fuga. Pero ang pinakamahalaga na ipakita natin sa mga namumuno na kahit paggaano kalayo at konti ang populasyon, dapat pa rin silang pahalagahan. Ako po si Jiga Manicad at ito nakatala sa aking Reporter's Notebook. Alas 4 pa lang ng umaga ay nasa basurahan na siya, nangangalkal ng tira-tirang gulay. Mapadamit, sapatos at kung ano-ano pang gamit. Binabargain, bagsak presyo talaga. Sa palengke, ingat kayo sa mga gulay na napakamura. Baka mamaya, galing yan sa mga tinatawag na buraot vendors. Mga nagtitinda ng gulay na sira-sira, tira-tira kung saan-saan pinulot at posibleng makasama sa inyong sikmura. Masarap ang kain ng mag-inang ito. Malinamnam daw kasi ang gulay nila. Pero alam nyo ba kung saan binili ito ni Tinay? Sa Divisoria. At ang kanyang binilan sa pwesto ni Aling Pakita. Pero ang bentang gulay ni Aling Pakita may kwentong pinanggalingan. Alas 4 pa lang ng umaga ay nasa basurahan na siya, nangangalkal ng tira-tirang gulay. Pinipili niya ang palagay niya'y pwede pa. Tatanggalin ang ilang parte sa labas, tapos ay walang hugas-hugas. Diretso na sa pwesto para ilako. May puhunan kami. Yan, hindi ako mag-ano dito sa basurahan. Kahit walang puhunan, kumikita raw siya ng 100 piso sa isang araw. Alam niyang medyo delikado sa kalusugan ang tinda niya. Pero ito lang daw sa ngayon ang paraan niya para kumita. Dito sa Divisoria, tuwing madaling araw, pangkaraniwan na ang gaytong klase ng eksena. Mga buraot vendors na nangangalkal ng kanilang pagkakakitaan. Buraot vendors ang tawag sa kanila. Ang buraot ay isang salitang kalye na ang ibig sabihin ay sira-sira o tira-tira. At si Tinay, bumibili raw dito dahil kapos rin siya sa budget. Pansin naman daw niya na bilasan na ang mga nabili niya. Pero higit pa sa kalahati ang tipid niya. Sa kamatis halimbawa, natawaran pa niya ng 3 piso ang 1 kilo mula sa halagang 10 piso. Kamatis. 200 piso lahat ang nagastos ni Tinay sa gulay. Kung sa pwesto raw siya bumili, higit sa doble ang magagastos niya. Talong. Diretso luto si Tinay, pagkain ito ng kanyang anak. At ibinibenta niya rin sa kanyang karinderya. Hindi alam ng mga customer kung saan galing ang gulay na kinakain nila. Ang alam lang nila, murang-mura na ito sa halagang 10 piso kada order. Ilan taon na kayo namimili doon? Matagal-tagal na po. Siguro 10 taon na. ML po niyan. I-brush po natin ng Ipinasuri namin sa isang pribadong laboratorio ang mga sample na gulay na letsugas at kamatis. Dito ay nalaman naming positibo ang mga ito sa 3 uri ng bakterya, ang coliform, E. coli at salmonella. At ang dami ng 3 bakteryang ito sa bawat 1 gramo ng kamatis at letsugas, mula 1 hanggang 200,000. Di na raw dapat kainin ng mga gulay dahil kahit 100 ng bakterya lang ay masama na sa anumang pagkain. Nasa dilution 3 na po ako. Marami pa rin. Ibig sabihin, sobrang dami po ng bakterya. At kahit lutuin daw o pakuluan ang gulay, may bakterya pa rin na iiwan. May bakterya kasi na heterophilic, yung tolerable niya yung heat. Kung thermophile siya, hindi siya mamamatay sa init kahit pakuluan mo siya. Ang mga ito raw ay maaaring magresulta sa iba't ibang sakit sa sikmura, pagkahilo, pagkabutas ng bituka at maging pagkamatay. Ayon sa pulisya, sa ngayon ay may 700 tindera ng gulay sa Divisoria. 100 dito ay buraot vendor. Kinukuha po namin yung mga tira-tira nilang mabulok na gulay. Tapos pinipilihan po namin, may mga magaganda pa. Tapos kinukuha po namin yung mga magaganda at tinatapon po namin yung bulok na. Basta kumikita rin po kasi nakakaano sa pagkain yan para sa maghapon makakuha po kami ng pagkain sa araw-araw. Wala pa raw batas na nagbabawal sa mga buraot vendor,
kaya di raw sila makapanghuli. Para sa kaligtasan natin, lalo na yung mga bata, as of now, di ba? Nakita natin mga nangyayari sa ibang lugar na yung mga kasabaw, nagkakaroon ng lason. Siguro mas maganda kung gagawa sila ng batas na yung mga tira-tirang mga gulay, hindi na dapat ibenta. Kaya ang ginagawa na lang daw nila, hinuhuli ang mga ito bilang illegal vendor. Pero agad ding bumabalik sa dating pwesto ang mga buraot vendor. Gumulta lang naman sila, ganun eh. Kung di ako nagkakamali, 105, ganun. Tapos balik na naman sila. Kasi yan ang means of living nila, hindi natin sila mapipigilan eh. Kahit na arawin mo yan dyan, babalik yan dyan. Diyan sila nabubuhay eh. Ayon kay Boba Conjis ng Eco Waste Coalition, isang NGO, dapat ay may regulasyon din sa gulay ang gobyerno para matiyak na ligtas ang mga ibinibenta sa palengke. Bakit palagay nyo walang regulatory body? Dahil hindi siya nakikita as an important sector, no? Parang hindi sila bahagi ng society. Nakikita lang sila bilang mga nangunguha lang ng basura. So walang significance na ina-attach sa kanila. Bukod dito, dapat din ay may sistema daw ang pamahalaan para sa vegetable recyclers tulad ng buraot vendor. Kung tutuusin daw kasi, may ilang gulay sa tambakan na pwede pang makain. Dapat lang ay may susuri sa paglilinis nito. It's true, may sanitation concerns, may concerns sa health risks, no? Kaya nga mas maganda kung meron silang merong isang sistema na titingin sa kanilang sa paraan kung paano nila ginagawa yung recycling. Ayon sa Food Development Center Division ng National Food Authority, walang ahensya ng gobyerno na sumusuri sa mga gulay sa palengke. Di tulad sa karne, kung saan araw-araw ay may meat inspection. Iba ang focus sa mga vegetables. So iba ang ibig sabihin natin na potential contamination sa vegetables. Ang maaring potential contamination, hindi mikrobe sa vegetables, kundi maaring mga toxic chemical contamination like pesticide residues. So iba ang sistema sa vegetables, iba ang sistema sa meat. Kaya sa ngayon, lubos na pag-iingat na lang muna daw ang dapat gawin ng mga mamimili. May mga palatandaan daw kung buraot ang gulay na itinitinda. Una, wala ito sa pwesto at nakalatag lang sa bangketa o kalye. Pangalawa ay sobrang lambot na raw ng gulay kahit na kalalatag pa lang ng tindera. Pangatlo, nakabalat na at may bawas o hiwa ang gulay. Ibig sabihin daw kasi nito ay inalis na ng tindera ang mga halatang bulok o maruruming parte. Safe po ba yan? Mahirap natin sabihin base lang sa physical, ano. So Kasi di ba sinasabi niya na pagbalat na nga mas exposed pa sa contamination kasi wala na nga siyang balat. Naalis na, so mas ang risk ay mas mataas na. Pero para sa mga tulad ni Tinay na sanay ng kumain ng buraot na gulay, di naman daw sila nagkakasakit ng pamilya at mga customer niya. Siguro daw kasi ay sanay na ang sikmura nila sa ganitong klaseng pagkain. Alam niyang sa katitipid niya, maaari rin silang tamaan ng sakit at ang ganitong uri ng pagtitipid, posibleng mauwi sa mas malaking gastos kapag na-ospital ang kumain ng tinda ng buraot vendor. Ako si Oscar Oida at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga Pinoy talaga raw wala ng hilig magbasa. Alamin ang mga problemang dulot niyan sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Di na raw mabenta ang libro sa Pilipinas. Tuluyan na raw kasing nawawalan tayo ng hilig sa pagbabasa. Resulta, maraming imprenta ang nagsara na. Pero ang mas malalang problema, ang paghina ng isip ng ating kasalukuyan at susunod na henerasyon. Magiging bayan na nga ba tayo ng mga mangmang? Ito ang kadaraos pa lang na UP National Writers Workshop sa Baguio City noong nakaraang linggo. Dito hinuhubog ang mahuhusay nating bagong manunulat. Nung araw wala yan eh. Ako nakatikim lang ako ng workshop nung ako'y tapos na ng college. Mababa ka sa mukha ng mga manunulat ang pagmamahal nila sa kanilang sining. Pag hindi ka nagsusulat, feeling mo, may problema ka na hindi mo malabas. Ngayon pa lang ay mulat na si Cathy sa paghina umano ng literatura sa bansa dahil sa kawalan ng suporta mula sa publiko at pamahalaan.
The key talaga is, I guess, to encourage more writers to tell the stories of the people who will buy the books, who feel that, yung pag nagbasa sila ng story or poem, kwento nila to. Mula pagkabata, hilig ko na talaga yung magbasa. Sa maniwala kayo't sa hindi, pinangarap ko pa maglabas ng libro ng mga tula at maikling kwentong sinulat ko. Kaya naman nakakalungkot isipin na hindi na mabenta ang mga libro ngayon. Mabuti na lamang at meron pa rin mga writers workshop tulad ng likhaan ng UP Institute of Creative Writing na patuloy na humuhubog sa mga Pilipinong manunulat. Pero hindi ganito kasimple ang solusyon sa problema. Ayon sa National Book Development Board, nakababahala ang mababang bilang ng mga Pilipinong nagbabasa hindi lang dahil sa epekto nito sa mga manunulat, kundi sa implikasyon nito sa kalidad ng edukasyon ng mga Pinoy. 43% ng mga Pilipino ay hindi nagbabasa ni isang libro sa loob ng isang taon. 15% lang ang nagbabasa ng 2 hanggang 3 libro na di obligado ng kanilang paaralan. Ang masakit pa nito, 15% lang sa mga ito ang bumibili ng aklat. Karamihan ay regalo, hiniram o kinopya lamang. Matindi itong dagok sa mga manunulat na umaasa sa royalties. Royalty ang kabayaran sa mga manunulat para sa kanilang sinulat. Parang yung tinatawag nilang chicken and egg problem yan eh. So how can they have an interest in books if first of all, it's not accessible? Diba? At the same time, sasabihin ng ating mga publishers, bakit kami tatayo ng mga book retail outlets? Mukhang wala namang interest. Iba naman ang pangunahing problemang itinuturo ng mga publisher, kaya nagkakaproblema ngayon ang mga manunulat at ang industriya. Unang-una, yun nga ang madaming nangongopya, yung piracy. Batay sa Intellectual Property Code of the Philippines, mahigpit na ipinagbabawal ang pangongopya ng isang libro o ng malaking bahagi nito. May katapat itong pagkabilanggo mula 1 hanggang 9 na taon at multa na 50,000 piso hanggang 1.2 milyong piso. We need help from the government to curb piracy kasi as you said a while ago, Xerox pirates, yan talagang rampant ngayon. When a particular book does not sell as much, na natamaan na talaga ng pirata yun. Mismong Goodwill Bookstore ay apektado ng problemang ito. Nagsara ang printing press nila noong nakaraang taon dahil sa pagbaba ng demand para sa lokal na trade books at pagtaas ng presyo ng pag-imprenta. Mula sa mahigit 500 empleyado, nasa 200 na lang ang tauhan nila ngayon. May iba pang kumpanya na tulad nila. Pa-imprenta ko na lang sa iba kesa I will have to maintain the printing press. Difficult eh. Ayon pa kay Suplico, sa ngayon, iisa pa lang ang nakasuhan ng pamimirata ng libro. Pansamantala pa nga itong nakalaya matapos magpiyansa. Ang dami nagpapirate ng libro. At saka ang ang wheels of justice, napakabagal. Dahil sa mga problemang ito, lalong lumiliit ang maliit ng kita ng mga manunulat. Hindi sapat upang sumuporta ng isang pamilya. Kung hindi ako magtuturo, hindi ako kikita. Sa ilalim kasi ng Book Publishing Industry Development Act of 1995, ibinaba ang royalty na natatanggap ng mga manunulat mula 20% sa 10% na lamang. Kung ang tulad ni Rio Alma na isang national artist ay hindi nababayaran ng sapat, lalo na ang mga tulad ni Raul na sa edad na 50 ay hindi pa nakapaglalathala ng sariling aklat. Alam mo, nakakasurvive ako dahil una-una, may trabaho ako. Tsaka, yung sabi nga nila, madiskarter ako. Ugos ng hangin. Walang pinag-aralan si Mang Raul, pasulat-sulat lang siya sa mga newsletter. Ngunit sa kabila nito, nagwagi na siya sa gantimpalang Colyantes bilang isa sa pinakamahusay na manunula ngayong taon. Gusto ko, ang mga tao, kahit kaunting kaibsa ng kanilang lungkot, ay mapaligaya ko sa aking mga akda. Pangarap din ni Mang Raul na ipamana ang mga magiging aklat niya sa kanyang mga anak at sa susunod na henerasyon. Ngunit tila malabo na ito, maski kasi mga aklatan ay hindi naaalagaan. Dito sa National Library, nakatago ang ilan sa pinakamahalagang likhang pampanitikan ng bansa. Ilan sa mga ito ang orihinal na manuskrito ng mga nobela ni Rizal at mga aktwal na kasulatan ng Katipunan. Dahil sa tanda na ng mga dokumentong ito, matinding pangangalaga ang kailangan. Pero limitado ang nagagawa ng National Library para protektahan ang mga material. Kulang daw kasi sila sa budget. Let us admit, non-earning institution ang library. Pulos na lang yan, gastos, subscription to newspapers, maintenance of the facilities. Dapat daw sana ay 24 oras ang air conditioning system at dehumidifier sa silid para hindi mabulok ang mga libro.
Pero pinaandar lang ang mga ito kapag oras ng trabaho. Luma na raw kasi ang wiring system at maaaring mag-overload kung gagamitin ng tuloy-tuloy. Dagdag pa sa problema, 511 lang ang municipal libraries sa buong bansa. 49 lang sa 80 probinsya ang may provincial libraries. Mga 60% lang ang operational. Bakit? Walang support ang local officials. They are only good in establishing the library. After 1 or 2 years, wala na daw silang isusupport sa library. Dahil dito, unti-unti nang naglalaho ang tinatawag na literary heritage ng bansa. Sa pagbabasa din sa mga aklatan, nag-umpisang magka-interes sa pagsusulat si Paulo. Hindi niya inakalang magwawagi siya sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. I didn't even think that it would win the Palanca. No? Kumbaga parang, sige, total deadline at katuwaan na nga lang. Sinali ko, tapos kinalimutan ko na kasi sabi ko, di naman siguro ito mananalo. Tulad ni Rio Alma at Mang Raul, kailangan pang magturo ni Paulo upang suportahan ang sarili. Ito'y sa kabila ng pagiging bestseller ng kanyang aklat na geography. That's why I'm, first of all, a teacher here in UP and a literary editor. So, writing really takes a backseat. Marami tayong writers. Natatamad nga lang sumulat yung iba nating writers kasi walang incentive. May 3 bagay daw na maaaring gawin upang magkaroon ng kabuluhan ng buhay ng isang tao. Magkaroon ng anak, magtanim ng puno, at magsulat ng aklat. Kaya sa kabila ng bumababang bilang ng mambabasa at kawalan ng konkretong suporta mula sa pamahalaan, patuloy pa rin ang mga manunulat sa pag-akda ng kwento ng mga Pilipino. Sana'y hindi masayang ang lahat. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo o balita, maaari kayong tumawag sa aming numero 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com o mag-log on sa www.igma.tv. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyo at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jiggy Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.